Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father V. Ngayon po ay araw ng linggo at nagdiriwang tayo ng banal na misa bilang pasasalamat sa Diyos. At alam nating lahat na ang banal na misa ay isang pasasalamat. Sa loob ng isang linggo, tayo ay gumawa at nagsikap na gawin kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. At sa araw ng linggo, tayo ay nagbabalik sa simbahan upang dumalo sa banal na misa bilang pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa loob ng isang linggo. Kaya kung iuugnay natin ang banal na misa sa Ebanghelyo, maaari din sigurong magtanong ang ating Panginoon. Di ba 10 ang lumapit at humingi ng biyaya? Bakit isa lang ang nagbalik para magpasalamat? Di ba sa parokya na nasasakupan ni San Pablo ng Cruz, napakaraming Katoliko? Bakit kayo lang ang nagsisimba? At kayang-kaya nating sagutin yon, di ba? Simulan natin sa ating tahanan. Sa mga miyembro ng ating tahanan, sa buong maghapon, araw ng linggo, sa totoo, sino ang nagsisimba? Baka sabihin nyo, ako lang. Yung ibang miyembro ng pamilya, busy. Ginising ko, niyaya ko, ayaw, mas gustong matulog. Ang bumalik para magpasalamat sa Diyos, sabi ng Ebanghelyo, ay isang Samaritano. Ang Samaritano, dayuhan. At dahil dayuhan, itinuturing siya ng mga Israelita na marumi. Hindi dapat kausapin, hindi dapat pakisamahan. Ang mga Samaritano na dayuhan ay dapat iniiwasan at nilalayuan. Pero bakit ganon? Kung sino pa ang dayuhan, kung sino pa ang iniiwasan at nilalayuan, siya pa ang nagbalik kay Jesus upang magpasalamat. At dahil doon, tumanggap siya mula kay Jesus ng kaligtasan. So ibig sabihin, ang biyaya ay talagang nag-uumapaw. Binigyan na ng kagalingan ang 10 na may sakit na ketong, pero sa pagbabalik ng isa para magpasalamat, meron pang malaking biyaya na ibinigay si Jesus sa kanya. Kaya sa pagpapasalamat at sa pagbabalik natin sa Diyos, hindi tayo ang nagbibigay pasasalamat. Sa katotohanan, mas pinagkakalooban pa tayo ng Diyos ng dagdag na biyaya. Kaya kung naging practice natin ang magsimba linggo-linggo para magpasalamat sa Diyos, salamat sa Diyos. At kung yung mga kasama natin sa bahay ay naiiwan at sanay na hindi nagsisimba, hikayatin natin sila na magsimba. Sapagkat ang biyaya ay nag-uumapaw at ibinibigay ang biyaya sa taong nagbabalik at buong kababaang loob
na nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, sa linggong ito, sinasabi ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, simula ngayong linggo na ito at sa mga susunod na linggo hanggang Nobyembre, ipinapakiusap na tayo ay magsuot ng puting damit. Maraming nakaputi. Hindi ko alam kung dahil nakiusap ang CBCP o nagkataon lang. Pero ito ay bilang pagtindig natin sa katotohanan. Ito ay bilang pagbubukas ng malinaw at malakas nating boses. Hindi natin gusto ang umiiral na pagnanakaw sa kaban ng bayan. At itong pagsusuot ng puting damit every Sunday, ang magiging simpleng pagprotesta natin sa hindi magandang sistemang umiiral sa ating lipunan. At kung kinakailangan lumabas ulit ng kalye, lalabas tayo para sumigaw at manindigan. Hindi dapat napupunta sa bulsa ng kung sino-sinong magnanakaw ang pera para sa bayan. Kaya ito ang kahilingan natin bilang simbahan simula ngayon at sa mga susunod na linggo hanggang sa buwan ng Nobyembre. Bantayan natin ang nangyayaring investigasyon, maging alerto, maging gising sa kung papaanong isinasagawa ang investigasyon, sapagkat maaaring sa ginagawang investigasyon may pinagtatakpan, may ililigtas, at mayroong hindi mapaparusahan. Magbantay tayo at magdasal na ipagkaloob ng Diyos sa atin ang katotohanan, ang kalayaan mula sa pagkaalipin sa mga magnanakaw, ang kapayapaan at ang biyaya na kailangan natin bilang isang bansa. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang mga pinuno ayon sa puso at isip ni Jesus. Amen.